Buhay ang kagubatan sa banayad na kaluskos ng mga dahon at sa malayong tawag ng mga ibon nang mas lalo kong sinilip ang puso nito. Ang pangalan ko ay Pedro at palagi akong nabighani sa hindi alam. Hindi ko alam na ang pinakahuling pakikipagsapalaran ko ay magdadala sa akin sa misteryosong mundo ng duwende, isang kaharian ng misteryo at mahika na nakatago sa loob ng makakapal na mga dahon. Nagsimula ang lahat sa isang malutong na umaga sa Pilipinas, habang naglalakbay ako upang tuklasin ang mga sinaunang kakahuyan na nasa hangganan ng aking nayon. Ang hangin ay makapal sa pag-asa habang ako ay naglalakbay sa paikot-ikot na mga landas, na ginagabayan ng walang anuman kundi ang aking intuwisyon at isang pakiramdam ng pag-usisa na nag-aalab na parang apoy sa loob ko. Habang naglalakbay ako sa mas malalim na kagubatan, napadpad ako sa isang malinaw na naliligo sa gininto ang sikat ng araw, isang tahimik na oasis sa gitna ng kaguluhan ng ilang. At doon, nakatayo sa harap ko, ay isang nilalang na hindi katulad ng kahit na sinong nakita ko, isang duwende. Maliit at malikot ang anyo nito, kumikinang ang mga mata na may kakaibang liwanag. Naintriga ako sa presensya ng duwende. Maingat akong lumapit, ang puso ko'y tumibok sa tuwa at kaba. Pinaghalong kuryosidad at saya ang tingin sa akin ng nilalang. Kumikilos ang maliliit na kamay nito habang nagsasalita sa boses na tila umaalingaw-ngaw sa karunungan ng mga panahon. Habang nakikinig ako sa kwento ng duwende, nalaman ko ang tungkol sa mga kamag-anak nito, ang mga tagapag-alaga ng kagubatan, na may tungkuling protektahan ang mga sinaunang lihim na nakatago sa kaibuturan nito. Binanggit ng mga alamat ang kanilang pagkakaugnay sa kapilyuhan at ang kanilang kakayahang maghugis pagbabago, na lumilitaw sa mga mortal sa mga anyong pamilyar at kakaiba. Ngunit sa ilalim ng mapaglarong panlabas ay nakalatag ang isang mundo ng panganib at intriga, kung saan ang mga alyansa ay nabuo at naputol. At ang linya sa pagitan ng kaibigan at kaaway ay malabo tulad ng mga anino sa kagubatan. Determinado akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng duwende at ang kanilang misteryosong kaharian. Nanumpa akong sisimulan ang isang paglalakbay na magdadala sa akin sa pinakadulo ng katotohanan mismo. Gamit ang walang anuman kundi ang aking lakas ng loob at pagkauhaw sa kaalaman, ako ay nagsimulang tuklasin ang mga nakatagong sulok ng kagubatan, na ginagabayan ng mga bulong ng mga sinaunang espiritu at ang pangako ng hindi masasabing mga pagtuklas. Sa bawat lumilipas na sandali, lumalakas ang hangin na may kakaibang enerhiya, na nagpapadala ng mga kirot ng pananibik sa aking gulugat. Habang nagsusumikap ako ng mas malalim sa gitna ng ilang, nakatagpo ako ng mga kakaibang phenomena at hindi makalupa na mga nilalang. Bawat isa ay nagdaragdag ng isa pang layer sa misteryo na bumabalot sa kagubatan sa lihim. Ngunit sa bawat bagong hamon, mas naging determinado akong buksan ang katotohanan at i-unlock ang mga lihim na nakatago sa loob. Habang patuloy ako sa pagpapatuloy, ang kagubatan ay lalong dumidilim at mas nakakatakot. Ang mga sinaunang puno nito ay tila mga tahimik na sentinel na nagbabantay sa mga lihim ng duwende. At pagkatapos, nang magsimula akong mag-alinlangan sa aking desisyon, napadpad ako sa isang nakatagong glade na naliligo sa liwanag ng buwan, isang lugar ng kagandahan at katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng ilang. Ngunit ang aking kapayapaan ay panandalian. Dahil ang nagtatago sa mga anino ay isang nilalang ng kadiliman, isang nilalang na may masamang hangarin na naghangad na hadlangan ang aking paghahanap at panatilihing nakatago ang mga lihim ng duwende. Magpakailanman, sa isang mapanghamong sigaw, hinarap ko ang nilalang, ang puso ko'y tumibok sa takot at determinasyon. Kabanata 5, Paglalahad ng misteryo habang nagpapatuloy ang labanan. Naramdaman ko ang pagdagsa ng enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat, isang kapangyarihang dulot ng katapangan at pananalig na nagbantang ubusin ako ng buo. Sa bawat suntok, humihina ang nilalang. Kumikislap ang anyo nito na parang apoy na namamatay sa dilim. At pagkatapos, sa isang huling pagsabog ng lakas, inihatid ko ang mapagpasyang suntok. Tinalo ang nilalang at pinalayas ito sa kagubatan magpakailanman. Sa paglipas ng panganib, ibinaling ko ang aking atensyon sa duwende, na nakatayo sa aking harapan ng may pasasalamat at paggalang. Nang tuluyang nabuksan ang misteryo ng duwende, nagpaalam ako sa Enchanted Forest at bumalik sa mundo ng mga mortal, na tuluyang binago ng pakikipagtagpo ko sa mystical realm. Kahit na ang paglalakbay ay delikado at puno ng panganib, ako ay naging mas malakas at mas matalino, na may bagong tuklas na pagpapahalaga sa mga kamanghamanghang natural na mundo.
Habang nagmumuni-muni ako sa aking pakikipagsapalaran, naaalala ko ang kapangyarihan ng katapangan at determinasyon sa harap ng kahirapan. Ang duwende ay maaaring mga nilalang ng alamat, ngunit ang kanilang mensahe ng pag-asa at katatagan ay nabubuhay sa puso ng mga taong nang ahas na maniwala sa mahika ng mundo sa kanilang paligid. Habang nakatingin ako sa malawak na kagubatan, alam kong malayo pa ang aking paglalakbay. Kahit na ang mga misteryo ng duwende ay maaaring nabuksan, mayroong hindi mabilang na iba pang mga lihim na naghihintay na matuklasan sa mga kagubatan ng mundo. At hanggat may mga misteryong dapat lutusin at mga pakikipagsapalaran, lagi akong handang makinig sa tawag ng hindi alam.